Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan ng immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Baladyo. Naramdaman ko rin kasi yun. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan, yung mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon ba, pag TNT ka, abay, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka lang lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Lahat. Pag wala ka na, paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga driver license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA, meron mga gano'n, may Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, may Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. O, eto ngayon. So, ang una kong trabaho, sabi ka ng tiyahin ko, basta wag ka lang mamili. Hindi ka naman pwedeng gusto ko mag-reporter. Isa ng local experience mo. Ito lahat po ng mga nasa Amerika ngayon, yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer ng local experience. Ano experience mo na local as reporter? Dito ako nag-reporter sa Diablo. So wala. Hindi ka naman pwede mamili ng trabaho. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, babayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho yung mga alap ng mga shopping cart. May ano yan, ha? May pera yan. Hindi, shopping cart. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada, itutulak kayo pabalik doon sa supermarket. So, okay. May bayad yun. Yun ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano makita nun? Dahil TNT ka, ang basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero dahil TNT ka, $2 ka lang. Okay. $2. So, winter yun. Dumating ako doon. Ay, naka-jacket ako, nakalahat. Sa California ba yan? 2 medyas, San Francisco. Yun, malamig doon. Daly City. Kulang. So, pagdating sa gabi, yung katabi naman na restaurant, na Filipino restaurant, in-applyan ko as dishwasher. So, 8 to 4 ako dito sa pagkutulak ng shopping cart. 6 to 10 po ako, tamang-tama dinner doon sa restaurant. Dishwasher? Dishwasher naman ho ako. Ito ang problema. Pag TNT ka kasi, laging ini-inspection ng immigration yung mga tindahan. Baka may mga illegal kayo yan. Usong-usod. At saka marami na papauwi dati. So, hindi ka pwedeng tatagal. Dahil pag minsan, darating yung immigration. Biglaan. Where are your employees? Build them out. Hanapan ka na dokumento. Nakapila kayo lahat doon. What's your document? Titignan. Siyempre, matalas yung mata ng mga US immigration. Ganun. Pag-pick, pusas. Pagkuhan, huli, pusas. Uwi ka. Deport ka agad. Di-deport ka. Mabait naman sila. Hindi ka kukulungin kagaya sa atin na dadaling ka sa city jail. Sila doon, dadaling ka sa immigration facility, paprocess ang papel mo, pauwi ka. So, yung problema, hindi ka pwedeng tumagal sa trabaho mo. So, ang nangyayari, lipat ka na naman ng trabaho, Bayaljo. Kasi wala kang kasiguruhan kung ano mga... Lipat para maiwasan talaga, no? Maiwasan yung inspection ng immigration. Yan ang nagiging problema. So, lipat na naman. Hanap ka na naman ng trabaho ngayon sa iba na naman. Kasi, na kuryente na dumating na immigration doon sa plaza parang Filipino plaza yun so natiktikan ka na hanap ka na naman ng isang trabaho. Yung sumunod ka na trabaho dito na sa may Oakland, California, nag-apply ako bagger. Taga-lagay ng mga... supermarket pa rin? Supermarket. Okay. Bagger. Kasi may experience na ako sa pagtutulak. So bagger.
medyo tumaas-taas yung sweldo ko, Oo. 350. Okay. Oh. Bagger ako sa umaga by Aljo. Tapos, pagdating sa gabi, sa stock room. Ng the same supermarket. Hindi, iba naman. Iba naman sa Bakit ka naman stock iba? room ng kwan yun eh. Hindi ka natutulog nun. Stock room, di. 8 hours ka, pwede kang 4 hours part-time. Oh. Full-time, part-time. Okay. Kasi bawal naman yung pareho mo ipo full-time. Okay. Makakaso ng Department of Labor yung kumpanya. So, nagpo 4 hours ako doon sa, hindi ko sigurado ko sa Mervyn's ba yun o JCPenney sa stock room. Yun yung kakamada ka, bubuksan mo yung mga kahon, i-display mo yung mga damit, kayo yun, gabi yun, graveyard. So, yun ang naging trabaho ko sa stock room. Tapos, para makatipid by Aljo, bago ako umuwi, pag may nakikita ko yung mga homeless, yung mga kainan. Street dweller. Oh, yung mga street dweller. Merong mga ganun, yung mga soup kitchen. Yan. Sa San Francisco, uso yan. Kaya pala, Soup kitchen, yung mga simbahan, yung mga kumbento, nagpapakain. Pipila ako by Aljo doon. Ilang beses ko naranasan yun dahil para makatipid, kasi ibili mo ng mga hamburger, ito libre. Pipila, masarap din naman. Bibigyan ka ng sopas, may mga sahog. Pinsan, mayroon silang mga mashed potato. Gustong-gusto ng mga homeless, mashed potato. Tapos may sabaw na salsa. Parang yung sa mga KFC, gano'n. May mashed potato. Laban na yun. Pipila ko para doon. Para makatipid lang by Aljo. So, di gano'n. After few months, may mga Pilipino ako nakasama. Kami, alam kami. Pare, may kuhaan ka ba? Hindi, wala akong papel eh. Kami siya, pare, may makukuha ka doon, may mga ganito. Uy, pare, mayroon palang opening, ang pinakamaraming trabaho sa Reno, Nevada. Doon, hindi sila mahigpit. Sabi ko, ganun ba? Hindi mahigpit ang Reno, Nevada. Pumunta ka na kung gusto mo. Ay, tamang-tama, yung santsahin ko, doon nakatira sa Reno. Yeah, sabi niya, come over. Sabi niya, you can work in the casino. Ang daming casino. So, pumunta ako ng Reno, Nevada. Doon ho ako nag-apply ng trabaho. Noong umaga, ang trabaho ko, kaya halos lahat ng trabaho nadaanan ko na eh. Nag-caregiver po ako na matatanda. Caregiver ka rin parang. Kaya ang gagawin mo dati kasi yung caregiver, yung mga naka-wheelchair, ilalabas mo sa arawan para maarawan. Tapos ipapasok mo, tapos papaliguan. Yung mga lalaking mga matatanda. Tapos itutulak mo naman doon sa komedor. Yan, 8 to 4, gano'n ang trabaho ko. Pagdating sa gabi, warehouse man naman ako ng Montgomery Wards. Department store. Kayod kalabaw talaga. Kasi kulang eh. Tapos, sinabi ng girlfriend ko, buntis ako ito sa pangalawang anak natin. Kailangan mo mag-double time. Diba? Gumawa ng paraan. Kailangan mo gumawa ng paraan. Hindi naman po pwedeng kaang-kaang ka dyan. Badging. Hindi mo pwede. Tapos, dati hindi pa uso yung mga cellphone. So, ang gagawin ko dyan, magpapabarya ako pag bagsweldo. Pipila ka pa doon. Papabarya ako ng kulagay ka na lagay ng kwarta. Yun yung trabaho ko. Pagkatapos, sumabalik tayo doon sa umaga, taga-kuhan ako ng mga matatanda sa gabi, sa casino ako, sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Pero sa stock room ulit. Sa Nevada na ito, Sa Reno. Pagkatapos, nanawa na rin ako dahil ang ginawa naman yung Department of Health yata nila, kailangan meron kang lisensya para mag-alaga ng matanda. May inspection. May lisensya. So, bumitaw na ako, Dombay. Bumitaw na ako. Ang ginawa ko, nag-apply na lang ako as janitor sa casino. Yung sa El Dorado Casino, ito, nakaka-relate po siguro yung mga Pilipino ho dyan ngayon sa Amerika. Ang El Dorado po ako, naging janitor po ako dyan. Kami yung taga-vacuum na madaling araw. Dina-vacuum dahil wala pa mga customer masyado. Pati mga gaming table, sinashampoo yan, by Aljo. Yung mga elevator, yung mga salamin, pinupunasan mo. Yan po yung sweldo ko ho dyan. Yan ho yung trabaho ko. So, dyan ako medyo tumagal sa casino, tapos naging sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Vacuum cleaner. Pagkatapos yan, pumasok na ho ako, assistant mechanic. Pero before pa that, naging watchman din ho ako.
Yung parang Halos security lahat na guard. pinasok po. Parang security guard by Aljo, pero unarmed. Kasi dalawang klase security guard po sa Iba rin. US. Yung armed, medyo mahal yun. Oh. Yung unarmed, ang dala mo lang, Batuta. flashlight. Flashlight lang. Akala ko batuta. Babantay mo, napakalaking bodega. Oo. O may pins lang. Oo. Pag may magnanakaw, tatawag ka, tatakbo ka sa opisina, tatawag ka telepono, Oo. 911. Kasi wala pang cellphone natin. There's a robbery going on. Oh, walang cellphone eh. Sobrang lamig. Oh. Dahil nakatayo ka lang sa parang guardhouse, tapos may heater na maliit. Lamig Eh, sa doon. Reno, Oh. nagne-negative 10. Oo. O di, Lamig doon. Wala, 2 buwan lang. So, Hindi kaya. Hindi na kaya. So, ang ginawa ko na ba, Aljo, Oo. ang nangyari ho dyan, nag-apply na naman ako as a assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. Yun na. So, yan ho yung mga trabaho ko. Okay? For 10 years, yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. After 10 years by, nadala ko na yung mga bata sa Amerika. Aha. Awa ng Diyos. Kaya pasalamat din ho ako sa United States dahil nadala ko yung mga bata sa napag-aral. Libreng edukasyon doon. Doon, no. Hanggang high school, libreng edukasyon. Pati college, pwedeng i-loan ng bata. Aha. Bayaran niya lang. Aha. So, nang nadala ko na doon, sabi ko, tama na siguro yung trabaho na ito. Sabi ko, doon naman ako sa Pilipinas. Aha. Umayag naman yung nanay ng anak ko. Sige. Sabi ko, papasyal na lang ako dito. Doon ako sa Pilipinas. Sabi ko. So, ito na nga. Kaya nga ako nabalik dito sa Pilipinas. Nagtrabaho na po ako. Una kong trabaho dito sa ABS-CBN. Okay. Reporter. Nag-aabot na tayo doon, no? Nag-aabot tayo doon. Sa ABS-CBN. Tapos kung naalala mo, di ba, pinahawak pa sa akin ng Hoy Gising, yung Oo. public service program. Oo. Dahil si Manong Ted Pailon, nag-congressman. Oo. So ako nag-take over. Unfortunately, bumababa na yung rating ng Hoy Gising, pinasara. Oh. Ang nangyari tuloy, dahil nakita ko ng tao sa mga coverage, ako nilalapitan, hinihingan ng tulong. Ngay, Erwin Tulfo. Oh. May sakit yung anak ko, Erwin Tulfo, yung asawa ko nakulong. Oo. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng action center doon sa labas mismo ng ABS. Oo. Doon sa kanto ng Mother Ignacia. Yan, At saka napuntahan sa ko rin yan. Luisera. Oo, yung mga doon sa- pumipila doon, Oo, marami. kaya nga. Oo. Doon nag-umpisa yung public service sa office ko. Oo. Since 2000 yun, Bayadyo. Okay. Hanggang ngayon, bukas pa. Aha. Pero nandiyan sa Mother Ignacia ngayon. So, ito nga yung ginawa ko, Bayaljo. Oh. Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger, kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bayaljo. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya, Bayaljo, na once upon a time nag-TNT ako. Na once upon a time illegal alien ako. Once upon a time nagtrabaho ako na undocumented. Yun no. Yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang niya sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magtati-TNT lang. Minsan hindi ko nasisisi yun, Bayaljo. Pumupunta lang yung mga yun
para kumita, maghanap buhay. Hindi ho magwawalang hiya sa bansa na yon. Hindi ho sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta ho sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate, my Aljo, kasi isa ako na ganon. Na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me, bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi. Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano, hindi po ako nagnakaw doon, hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa dito sa panluloko, pagnanakaw. Wala po akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Pagkatapos sasabihin, nanluloko. Ano niloko? Alam nyo, alam mo ba, isa lang ito kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas ka Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Ubarang ka talaga dyan. Pagdating sa eleksyon. Totoo yan. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Lelo, lahat po, Okta Research, lahat po ng 8 ho yata nagsusurvey, number 1 po ako. Okta Research. Ano hong gagawin natin? Pagkatapos may tumitira pa yun, dala-dalawa, sobra-sobra may magkapatid pa. Ano magagawa natin? Yun yung tingin ho ng tao Ang dahilan siguro dyan, dahil yung tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po kami. Naikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan, mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho na kami napahiya. Tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk. Hindi rhetorics. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin. Huwag niyo ho kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung kaya mong ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamimigay ng AX dati, nung DSWD. Dati, abutin ka ng 1 linggo. Pabalik-balik yung pobre. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon, kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atubili. Sasamahan namin yung tao na yun kung sino ay nirereklamo niya. Haharapin namin, kukumprontahin namin. O siguro, kasi pag pumunta sa pulis, pumunta sa korte, napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi ho kaya, because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rapi, from myself. Siguro nakikita ho nila
Tapos ngayon, sasabihin nun ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano ho nilinlang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kami masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo na dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin itong hawak-hawak ko po ito. Galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang ng magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, manloloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita na salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapakasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, ining. Bira. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangan magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo o i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na po. Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw ko yung tumakbo na pagkapangulo. You run as President po of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa yung or Corneg, gusto niyo ho tumakbo kay Senador or Congressman, kayo ho mag-Speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mo makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism, and you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger na ito, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay monetize yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kayo? Daang libong dolyar po ang kinikita niya. Ganun ba? Ano yung follower sa Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa estapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, dahil maraming views, pero kahit na fake news. Meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyanan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas sa opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po mapuntahan. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit di po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiente. Na galing po na dati po undocumented alien, na illegal OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, kung sasabihin ng Comelec,
Erwin, ayaw namin. Then so be it. Ngayon, pagdating sa metal, hindi na po ba tayo makapagantay? Ilang buwan na lang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga Tulfo, di wag huli nyo iboto si Erwin Tulfo, wag din nyo iboto si Ben Tulfo. Iboto nyo yung dyan, yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Nakakatulong ba? Huwag na ho tayo maglokohan. Niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-i-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. Putragis. Pardon my French. Pero, nakakasama na loob eh. Samantala kung kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hindi lang ko napapublicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga vlogger rito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga, na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila? Bakit hindi po yun ang tanongin ninyo? Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang kredibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Ako sinabi mo. Pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Wag na ho tayo magboto ng senador, wag na tayo magboto ng congressman, wag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, marami nga ako lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Dami. Mariose. Nagdakaw talaga na pera eh. Para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing. To feed his family, to feed his children, to give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit po yung mga mayayaman dyan na nagre-reklamo yung mga bata, walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagre-reklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, CQ, janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad niyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Because you do not have the chance, because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan, kung lumaban ka talaga ng patas. Yan ang maganda. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po kinahihiyan, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po kinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po in-scam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito, wala rin po akong kaso. Mga kababayan natin, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that na ngayon? Walang kredibilidad, walang karapatang magsilbi. Why? Isa lang po akong Pilipino. I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my 2 kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Yun ang masama ba sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko.
I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na niloloko ko ang taong bayan? Why? Wala po akong niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Eh, hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. That's the reason, ganun lang ho kasimple yun. Kaya I understand po yung mga OFW dyan, documented or not documented, saludo po ako. Dahil sila lang po ang bumubuhay sa ekonomiya natin. They are the true heroes. Yung mga OFW po na ito. Kaya nga po kailangan pasalamatan po natin. Kaya po, nakalutang pa ekonomiya natin. Pauwiin mo lahat yan. Hindi na magre-remit yan. Wala ho tayong pera. That is because of the OFW. Pati po yung mga iilan na mga nagti-TNT, yung mga illegal na OFW, they are the ones. Yan lang ang masasabi ko. And I leave that sa mga botante. Kung gusto po ninyo ng isang Erwin Tulfo na dating TNT, na dating undocumented OFW sa Senado, nasa kamay po ninyo. Kung ayaw naman ho ninyo, nasa inyo rin. Kung ayaw po niya 2 tulpo, 3 tulpo sa Senado, we will leave that to you. The voting public, kayo po yun. But we will never ever leave it to the decision of the few bloggers and paid bashers at mga troll. Dahil hindi po sila ang mga tunay na botante. Yung isa dyan, daldal ng daldal, makakaboto ka ba? Ang sarap ng buhay mo dyan sa Amerika. Yan ang masasabi ko, ladies and gentlemen. Baby, yan ho yung totoo eh. From the very start, di po kami mayaman. Mahirap po kami. Nakatikim na lamang ho kami ng gandang buhay. Ito po, dekada 90, sinuwerte. At yan po isang dahilan kung bakit taon-taon nagnanasareno ako. Because I thank God. It's not the government who was able to help me. It was God. It was the Nazareno who helped me, kaya maswerte po ako. E yan po ang totoo. Yan po ang totoo. It was the Nazareno who helped me. Tanungin mo po yan, nagpapasalamat lahat yung mga milyon-milyon. Isa po ako doon every year. Kaya do not accuse me na manluloko, panluloko, sinungaling. Wala po akong niloko. Hindi po ako nagsinungaling. I never lied to my children. I never lied sa kapwa ko. Wala po akong kinuhang pera na in-scam. Hindi ko po niloko ang gobyerno natin or yung gobyerno, yung mga Amerikano, mga kababayan natin. Never. Ang ginawa ko lamang po ay nag-TNT. Anyway, maraming salamat po for listening to my story, and that is the side of my story. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.